parating na to. Ayun na, parating na to. Nasa na si Idol? Ayun na, parating na si Idol. Malapit na sa location natin. Oops, tumagpas. Ay hindi, ayan na. Pumasok na. Pumasok na. Pumasok na si Idol. Pumunta ka rin sa Cool Waves, bossing. Oo. Masunduin na sana kita dun eh. Opo. Pero sinabi nung nag-book na Bonbon Resort. Oo. Kasi yung pin lang nandun. Sige boss, doon kabilaan tayo. Yan. Okay na po yan. Thank you. May anak ng lalaki boss? May ano ko dito boss, sabi ko sa anak mo. Nasakyan. Ilang taon na ba anak mo? Ano pala, dalawa. Ah, dalawa. Okay, sige. Thank you ha. Birthday yun. Oo. Ingat. Pag-birthday ba? November 26. Ah, ako. Sige. Thank you. Ingat ka. Thank you. Yo! What's up mga idol? For today's video, mag-unbox tayo ng panibago nating laruan. May nanonood ba sa inyo ng One Piece? Taas nyo ang kamay nyo. Comment nyo dyan sa baba kung nanonood kayo ng One Piece. Dahil ang i-unbox natin ngayon is yung apat na malalakas sa buong karagatan pare. Ang apat na original na mga Sea Emperors ng One Piece, si Shanks, si Big Mom, si Kaido, at saka si Whitebeard. Ang unang napalit, si Blackbeard, dahil tinalo niya si Whitebeard. Pero napalitan yung tatlo. Si Big Mom nawala na dahil tinalo siya ni Trafalgar Law, tsaka ni Kid. Si Kaido naman, tinalo siya ni Luffy, alam natin yan. Gear 5 na pare. At si Shanks na nanatiling malakas na nasa Yonko position, yun ang a-unbox natin ngayon. So tara na, umpisaan na natin yan. Ay, bago nga pala, magsha-shoutout muna ako. Ito, special shoutout kay Beng Robles, pa-shoutout next video. Shoutout sa'yo, Beng Robles. At shoutout din kay Prince Di Mayuga. Yan, shoutout sa'yo, Prince. At eto pa, Anthony Lucky Alon, shoutout sa'yo, Idol. Gandeng. Tsaka cutter, para sure. Sheesh! 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 Alright! Let's go! A, C, D. Kulang ng B. Nasaan yung B? Huwag kang mag-alala, boss. Ito yung B. Ayan yung B, oh. Hindi ko pa ito binubuksan, itong B. Talagang hinihintay niya yung mga kasama niya. Ito si Blackbeard. Ito na. Ito na, mga boss. Ito na. Boom! Baka bagi yan. Ang ganda. Ang ina. Wow! Okay. Ito yung Luffy. Okay. Shanks! 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 Gold sticker yan guys. Puro gold sticker. At si Blackbeard, gold sticker din. So guys, ang una nating bubuksan si Shanks dahil siya ang pinaka-OG dito. Yan! Ganda nung box. Siyempre, maganda rin yung nasa loob. Gantong toy. Yan, safe na safe siya dahil may ganito pa siya. So, ang kasama na ito sa loob, ito yung sword niya, tapos yung stand, at yung mismo figure na si Shanks. So, ang detachable lang dito, yung ano niya, no, yung sword. So, hindi niya na kailangan magbuo-buo dyan dahil yung sword niya, yun lang yung nakahiwalay. So, makita nyo rito yung mga buhok-buhok ni Shanks sa binte, no? Meron pala siyang buhok-buhok dito. So, ito naman yung cape niya sa likod, walang design. Plain navy blue, long sleeve, and then yung pants niya pare, may design na floral. So ang ganda ng pagkaka-detail dito kay Shanks. Makita niyo yung mukha niya, no? Smooth and shiny hair. Tinawag siyang red hair dahil sa buhok niya nga is kulay pula. Yung presyo nito nasa ano to, no? 2,500. Depende sa seller. Pero ang presyo nito is nasa 2,500 to 3,000 pare. May kalakihan nga rin pala yung mga figure na to, no? Maabot siya siguro mga 7 to 8 inches. So yung suot niya sa paa is sandals pare. Wala pa akong nakita sa One Piece na nakasapatos. At syempre sa banda na to, tinakpan na ng cape yung kamay niya dahil nga putol yung kamay ni Shanks. Pero naka-detailed pa rin yan. Sisilipin natin. Ayun, oh. Detalyado pa rin kahit nakatakip na ng cape. Sa lahat ng apat na to, pinakamalaking box, no? Pinakamalapad, pinakamataas, etong box ni Blackbeard, pare. Si Blackbeard, nabuksan ko na to, na-check ko na siya. Dahil etong Blackbeard na to, ito yung unang binili natin, eh. Ito yung galing Japan talaga. Natatandaan nyo yung video ko na nagpasabay ako ng mga laruan sa Japan. Ito yun. Nangunguna yung tiyan niya. So, sobrang laki ng tiyan niya. Napakabigat niya.
Itong figure na to, sobrang solid na ito, pre. Ang bigat talaga. Yung coat pa lang kasi niya, pare, kung mapapansin nyo, sobrang solid nung coat niya. Tapos meron din siya ditong may cape din. Bukod sa cape, may coat pa siya. Yung coat niya, pre, sobrang solido nung coat. Yan, napakakapal ng pagkakagawa. Kung ano yung napapanood natin sa anime, hindi yung mismo nasa figure niya, pare. Sobrang solid nung coat, pare. Ayan, kung mapapansin nyo, parang chicken fillet. Chicken fillet, pare. Sobrang solid niya, tapos naka-coat pa siya. Dito pa lang, ito, siguro mga nasa kalahating kilo na, Tapos dito, guys, ang kasama lang naman dito is yung stand niya. Wala na tayong ibang i-attach sa kanya kasi naka-attach na lahat, Hindi siya detachable, hindi nahihiwala yung katawan niya, hindi natatanggal yung mga guns niya rito sa may belly niya, and then yung mga ibang part, katulad ng kamay tsaka legs, hindi rin naaalis. So, guys, makikita niyo rito yung classic beard niya, na black beard, pare. Naka-braid yan. So, nakatali yan ng tatlo. And then, makikita nyo rito sa kamay niya yung mga singsing niya. Yung mga singsing niya, lahat ng daliri niya may singsing, Ang ganda. And then, yung tiyan niya na talagang nangunguna sa kanya, pre. Kita nyo naman pati yung pusod niyang butas. Talagang detalyadong-detalyado. And then, ang suot niya rito, guys, yung pants na suot niya is yan, yung black with floral, design. Itong suot na pants niya is black with floral design na color violet. And then yung likod pala ng ng cape niya, color violet din, napaka-solid. Pati yung back ng cape, pare, may design din talaga yan, Every details ng character sa anime, talagang kuwang-kuwa sa mga anime figure na nabibili natin, So ito, Blackbeard, napaka-solid, guys. Ang bigat niya talaga. So guys, isunod na natin tong si Baggy, pre. Itong box ni Baggy, pumapangalawa siya sa mga bigat na box dito, Halos kasing laki niya yung kay Blackbeard, pero mas malaki talaga yung box ni Blackbeard, pare. Wow, ang bigat din niya, guys. Parang kasing bigat niya si Blackbeard, pare. Ang ganda. Uy, may kasama ko palang sticker. Ang galing. Ito, One Toy Collectibles. Dito ko nabili yan, guys, sa One Toy Collectibles. Kung may mga gusto kayong bilhin na mga action figure, search nyo lang to sa Facebook page. Meron sila, search nyo sa Facebook, meron sila, may Facebook page sila. Type nyo lang, One Toy Collectibles. Mabait at mabilis kausap yung may-ari nito. Ayun, Uy, yung stand niya may kasamang ganito, pang alalay, dahil nga mabigat, baka tumumba. Wow! Ang ganda! Nice! Guys, kung mapapansin nyo tong si Baggy, hindi ganun kadetalyado yung katawan niya dahil napapalibutan siya ng kapa niya, So, ang detalyado lang dito, guys, itong nasa bandang taas. Yan, yung magmula dito sa ulo niya. Si Baggy na ata yung may pinakamagandang itong sombrero niya na pirate hat. Tapos, long hair dito si Baggy, guys. Ito yung mga unang kalaban ni Luffy talaga. Isa sa mga unang kalaban ni Luffy. Ang kapangyarihan ni Baggy, nagpuputol-putol yung katawan niya. Kaya kung mapapansin nyo, yung kamay niya rito is putol. Pero yung original na kamay niya, nakapasok dito sa loob. Ayan, ito yan, yung karugtong ng kamay niya. Pero yung paa niya, guys, naka-attach siya dito sa baba, hindi siya nakaiwalay, Tapos meron siya ditong scarf. And then ito parang ano bang tawag sa ganito? Hindi to buhok eh. Detalyado rin, guys, kung makikita nyo yan. Isa to sa nagpabigat dito sa figure na to dahil sobrang solid niya din. Pero overall, yung figure niya, yan, ito lang naman yung titignan natin yung taas dahil itong buong katawan niya nababalot ng tape. Sabi ko kanina, wala pa akong nakita sa mga karakter ng One Piece na nakasapatos. Itong si Baggy nakasapatos, guys. Yan, ang ganda ng sapatos niya, yung mga pang clown. Yan, ito, nakasapatos siya dito. Parang sapatos ni McDo. So, yan, si Baggy, guys. Solido rin. So, ang problema ko rito kung saan ko sila ilalagay dahil iba yung size nito sa mga pangkaraniwan na nabibili natin. At ang pinakahuli, syempre, ang ating bida na si Luffy, pre, Kung yung unang tatlong binuksan natin is may kabigatan, etong si Luffy, lightweight lang siya, guys. Pero etong Luffy na to, wow! Etong Luffy na to, yung pinaka-special sa lahat. Kung mapapansin nyo, yung legs ni Luffy is medyo naka-bend. Dahil yung Gear 5 is parang goopy siya. Talagang kung ano-ano yung ginagawa niya sa katawan niya, nabebend yan, nagbabago yung mukha niya, lumalaki yung mata. Nagiging higante si Luffy pag gugustuhin niya. So kung makikita nyo rito, guys, pagdating sa buhok, ibang-iba na yung kulay ni Luffy, all white na siya. Yung Gear 5, pare, pag nag-Gear 5 siya, nagbabago na. Nagiging kulay white na lahat ng suot niya, pera lang dito sa tsinelas na suot niya na to. Yan, tsaka tong nandito yung parang belt. Pati ito pa lang yung hat niya, hindi nagbabago ng kulay, syempre. So overall niyan, pati yung buhok niya astig, humahaba, pare, nagiging kulot. So dito kung makikita nyo, ito yung aura niya. Yan, parang sa Snake Man tsaka sa Bound Man. Meron din sa Gear 5, pare. Yan, yung usok na yan na nakapalibot sa kanya. Pero yung pagka-white niya, solidong pagkaputi, So dito naman ang suot niya is yung suot niya pa rin na long sleeve.
Pero white nga din. At makikita natin dito yung scar niya, battle scar niya dito sa may dibdib. Yan. Sa apat na mga Yonkos, pre, may kinaiinisan talaga ako dyan. Unahin na natin si Baggy, pare. Etong si Baggy, yan, nakakainis talaga siya nung una. Dahil ito yung kontrabida ni Luffy dun eh. Pero nakakatuwa rin naman siya kahit papano dahil nagkasama sila sa Impel daw ni Luffy. Medyo ano siya dun, no? Mabait siya dun. Pero backstabber pa din. At ang pinaka kinaiisa ko talaga dyan, yung Blackbeard, pare, yung Blackbeard. Yan, itong Blackbeard na to, buwisit yan, pare. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Great War, no? Sinetap niya lahat yan. Tapos si Ace namatay ng dahil sa kanya dahil hinuli niya si Ace tapos tinurn over niya sa mga Navy. Pero dito naman sa dalawa na to, si Shanks tsaka si Luffy, yan yung pinakagusto natin dyan, pare. Si Luffy tsaka si Shanks. Si Shanks, naging ano yan, no? Inspirasyon ni Luffy para maging pirate siya. Niligtas niya rin si Luffy doon sa monster na yon, kaya naputol yung kamay niya. Tapos si Luffy naman, pare, si Luffy yung pinakamagandang karakter talaga ng One Piece. Siya nga yung bida eh. Pero siya talaga yung pinakamaganda dyan dahil laging positibo yung utak niya, pre. Hindi ko pa nakita si Luffy na ano, no, naging negatibo sa pag-iisip. Lagi lang siyang positive. Although meron niyang part na naging ano siya, no, para dito, anong tawag dito, parang nabaliw siya talaga nung namatay yung kapatid niya. Pero panandalian lang yon yung part na yon. Pagkatapos na naging positibo na ulit yung utak niya. Sa lahat ng karakter ng anime, pre, si Luffy yung pinakagusto ko. Dahil sa lahat ng bagay, determinado siyang lumaban eh, no? Determinado siyang kunin yung bagay na yon. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa pag-unbox natin itong 4 Yonkos natin dito guys. Kaya napakasulit ng pagkakabili natin dito. At ito na yung last ko na bibili ng ganito dahil may kamahalan talaga. Tsaka na muna. Pahinga muna ako. Mag-iipon muna tayo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Kita-kits tayo next video. Let's go!